Magandang araw, ang atin ngayon ay itong sinaing na tulingan. Alam mo bang isa ito sa paborito kong luto ng isda? At kapag kaganito nga ang ulam, may siguradong mapaparami ka na naman ng kain. Kaway-kaway dyan ang paborito ang sinaing na tulingan. At talagang mas lalong sasarap ang kain mo nito kapag ka ikaw ay nagkamay. At naku, kawawa na naman ang ating kaldero. Siguradong mapapataob na naman natin ito. O, sino mang hindi naglalaway dyan kapag kaganito ang ulam? At umpisa na natin ang preparation nitong ating sinaing na tulingan. 6 na piraso pala itong ating tulingan. At hiniwa ko nga pala ito sa gitna. At ayan, pinalapat ko nga ito gamit ang aking kamay. At ayan na nga itong ating tulingan, nahiwa ko na nga lahat ito at nalapat ko na rin ito. At sunod naman ay isa-isa natin itong lagyan ng asin. Pagkatapos naman natin malagyan ng asin lahat, ay ang gagawin natin na ibabalot natin ito isa-isa sa dahon ng saging. At ayan na nga, tapos na natin nabalot lahat ito ng dahon ng saging. At itong ating mga sangkap ay ready na din. Meron tayong kamyas, yung bawang, sibuyas at luya. At syempre dahil sinaing na tulingan nga ito, ay maglalagay tayo dito ng taba ng baboy. At umpisahan na natin na magluto nitong ating sinaing na tulingan. Siyempre, gagamit tayo dito ng palayok. Naglagay ako ng dahon ng saging dito sa pinakailalim ng ating palayok. At ilagay na rin natin dito yung taba ng baboy. Bali, ito yung magsisilbing mantika nga dito sa ating sinaing na tulingan. At sunod naman na ilagay na natin dito yung istang tulingan na binalot natin ng dahon ng saging. Pagkatapos naman natin mailagay lahat itong ating isda, ang sunod naman na ilagay na natin itong ating mga sangkap, katulad nga nitong ating luya, itong sibuyas at itong ating bawang. At ilagay na rin natin itong ating kamyas na siyang magsisilbing pampaasim nga dito sa ating sinaing na tulingan. Timplahan na rin natin ito ng pamintang durog. At naglagay na rin ako dito ng konting petsin lang. Hindi na muna tayo maglalagay ng asin dahil nilagyan nga natin ng asin yung ating isda. At pwede naman nating i-adjust ang lasa mamaya kapag ka ito'y luto na. At ayan, naglagay na tayo dito ng tubig. Kailangang malubog nga itong ating isda ng tubig. Bali, 2 tabo nga ang nilagay kong tubig dyan. At takpan na nga rin natin ito para ito'y ating isalang na dito sa ating kalan. Ayan, at ating hinanda na nga itong ating kalan. Naglagay na nga ako dito ng panggatong. At ayan, may apoy na nga. Siyempre, isalang na natin itong ating nilulutong sinaing na tulingan. Lutuin lang natin ito ng mga 4 hours or more than para siguradong malambot itong tinik nitong ating sinaing na tulingan. At pagkatapos nga ng mga ilang oras, mga 5 oras ko yata ito pinakuluan, ay ayan, luto na nga itong ating sinaing na tulingan. Tignan mo yung taba-taba nito. Masarap iyang kainin. At eksaktong-eksakto na rin yung lasa nito. At yung taba nga nitong ating baboy ay nagmamantika. Eh di syempre, ano pang inaantay natin? Eh di kakain na tayo. Alam mo ba ang una kong kinakain dyan kapag ako'y nakain itong sinaing na tulingan? Eh yung taba, dahil masarap talaga yung taba nito. At ayan, perfect na itong ating sinaing na tulingan. At yung mga tinik nito, naku, napakalambot at napakasarap. O siya, hanggang dito na lang. Sabay-sabay tayong kumain. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!